So gaya ng naikwento ko sa previous video ko na lately, yung first ever 10K fun run na sinalihan ko ngayong taon, nakapag-PR ako, na-break ko yung record ko by 1 minute. Pero ang interesting part nun na hindi nyo alam is ito. Na-break ko yung PR na yon kahit na yung training ko mas bumaba, yung mileage ko mas bumaba. Tapos yung intensity ng training ko bumaba rin. Yung last events ko or mga race events na sinalihan ko December, back to back yun. Tatlong Sabado from November 29, December 7, tapos December 14 or 13 yata yon. Talagang nalaspag ako. Tapos after nun, meron na akong iniindang sakit sa tuhod. Or meron akong injury sa tuhod. Although hindi naman ganun kalala, pero nararamdaman ko. After nun, January, na-reduce ko yung aking mileage ng around 95 na lang. From 200 plus, usually 200 yung aking mileage per month. Naging 95 na lang. Tapos nag 125. Tapos last March, tumungtong siya ng around 150. So hindi talaga pa ako nakabalik. And then yung intensity, so mahigit isang buwan din akong tumigil talaga sa interval session. So walang mabilisan. Nakafocus lang ako sa run, walk, run. Last month lang siguro, nag-introduce ulit ako ng mga sub-threshold intervals ko. Hindi pa rin ganun kataas yung intensity kasi dati or last year, before ng injury, 3 times a week meron akong quality session or sub-threshold intervals. Pero lately, isang beses na lang. Now, bakit ako nakapag-PR? So yun yung iniisip kong tanong, bakit na-break ko yung 48 minutes 50 seconds ko na 10K last November, kahit na reduce yung mileage ko, reduce yung intensity ko. Now, ito yung nasa isip ko na na-realize ko lang din habang ginagawa ito or iniisip itong video na to. Unang-una, pacing strategy. Kasi kanina or nung sumali ako sa 10K fun run, yung nasa isip ko talaga, hindi ako magmamabilis sa first and second kilometer ko. First kilometer ko kanina, pagtingin ko sa relo ko, nag 3 minutes 40 seconds yung pacing. So napasabay ako sa hype. Tapos nag-dial down ako. Nagbagal ako. So binaba ko siya agad-agad. Wala pa sigurong mga 400 meters yon, siguro mga 200 meters pa lang, talagang intentionally binaba ko yung pacing. So, from 3 minutes plus, naging 4 minutes plus. So, siguro mga around 4:40 yung average ko ng first kilometer. Which is hindi pa rin ganun kabagal kasi nasa isip ko talaga is 5 minutes lang. Siguro 5 flat lang. Pero yung 4:40 kanina, hindi ko naman ramdam na magiging rason para masunog ako. So yun yung una, pacing strategy. Dapat talagang i-control mo yung first 3 kilometers na hindi masyadong mabilis, na maaring maging rason para masunog ka early sa ganong kahaba na race. Kasi kung 5K lang siguro, medyo forgiving pa. Kasi 5K lang. Pero pag 10K na, medyo mahaba na yon. Pag nagkamali ka sa first 3 kilometers mo, masyadong mabilis, talagang makaka-apekto yon the rest ng takbo mo. Now, pangalawa, kahit na reduce yung mileage at intensity ko, ito siguro yung pinakarason or para sa akin yung pinaka malaking factor is that yung pagsisimula ko ng pagtakbo 2024 hanggang 2025, halos isang taon talaga ako na nag-focus ako sa aking aerobic base. Naka-zone 2 lang ako. Gaya ng naibahagi ko na dati na pag na-build up mo yung aerobic base mo, although hindi siya ganun kadali i-build up, pero ang kagandahan nun, hindi siya madaling mawala. Yung speed training or yung speed workouts, mabilis kang mag-e-improve, pero mabilis din siyang mawawala kung hindi ka magte-train. Saka, hindi naman ako totally tumigil talaga sa pagtakbo. Yun nga yung sinabi ko, kahit na nag-reduce yung mileage ko, na-reduce yung intensity ko, pero andun pa rin yung base development or yung easy run ko. Run, walk, run lang siya, pero relatively consistent pa rin naman ako. So, yun yung nasa isip ko na marahil yun yung naging rason kung bakit yung 48 minutes 50 seconds ko na 10K last year, naging 47 minutes 51 seconds na lang.